Dante, anong oras inaasahan darating sa bansa sa yung eroplano sinasakyan ni Teves at saan siya dediretso pagdating dito? Magandang gabi, Monica. Batay sa naging pahayag ni Department of Justice o DOJ Undersecretary o Assistant Secretary Miko Clavano, maaring hating gabi na, Monica, darating yung eroplano, partikular dito sa Maynila, kung saan lulan nga si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. Pero mayroon din tayo nakuhang impormasyon, no, Monica, na maaring dadaan pa daw ng Davao City itong eroplano para sa refuel. At inaasahan natin, batay doon sa sinabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla kanina, maaring una siyang kukunin siya at tutuloy siya dyan sa National Bureau of Investigation. Opisyal nang nailipat sa Pilipinas mula sa Timor-Leste ang kustudiya kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ngayong araw. Sinundo ito ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration sa Timor-Leste. Bukod sa nakaposas, naka-chain din si Teves. Agad itong isinakay sa eroplano ng Philippine Air Force at pasado alas 2 ngayong hapon ay lumipad na pabalik ng bansa. He's already in Philippine custody, in the custody of our government. And we'll bring him home so that he can face the charges. Ayon kay Remulla, ito ay matagal na nilang hinihintay at haharap na rin ito sa korte para sa arraignment, partikular sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder na nakasampa sa korte sa Maynila kaugnay ng Pamplona Massacre na ikinamatay ni Governor Ruel Digamo at mga krimen na nangyari mula 2019. Harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at sa 12 pang tao na pinatay noong Marso 2023. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito. Dagdag pa ni Remulla, pagdating dito ay dadaan si Teves sa booking, kukunan ng biometrics at isa sa ilalim din sa medical check. Posibleyaan niya itong ikulong sa isang pasilidad ng NBI at sa mga susunod na araw ay formal na haharap sa hukuman pagkalipas ng halos 2 taon mula nang maglabas ng warrant of arrest ang korte. Yung safety niya yung aming concern, kaya malamang one of the NBI facilities that we prepared. Marami na tayong hinanda na detention facility. Samantala, tinuligsa naman ng kampo ni Teves ang hakbang o administrative deportation sa kanyang kliyente. Anya hindi na iharap sa korte sa Timor-Leste si Teves sa kabila ng pinagbigyan umano ang kanilang petition for habeas corpus. Hindi umano sinunod ang kautusan ng hukuman na iharap sa kanila si Teves at ipaliwanag ng mga otoridad doon kung bakit nila ito inaresto. Labag din anya ito sa konstitusyon ng Timor-Leste sapagkat may nauna ng desisyon ang Court of Appeal doon na hindi pwedeng i-extradite ang dating kongresista. Ang sabi ko isang malaking kamote ang nangyari sapagkat unang-una hindi po dapat na-deport dahil nga po dun sa naipaliwanag ko po kahapon na mayroon pong isang desisyon na pinal ang hukuman ng Timor-Leste na nagsasabing hindi po legal ang extradition sa ilalim ng saligang batas ng Timor-Leste sa maraming kadahilanan na kasama nito ay nanganganib ang buhay ni Congressman Teves, siya ay maaring mapasailalim sa torture. Monica, bagamat ngayong nasa ilalim na nga ng kustudiya ng Pilipinas itong si dating Congressman Arnie Teves, wala pa lang tayong isa sa mga bagay na hindi pa natin makumpirma kung siya ba ay isinilbi sa kanya yung standing warrant of arrest ng korte dito sa Pilipinas. Di natin alam kung sa eroplano kanina, medyo nagtagal din kasi kanina Monica, dyan sa Timor-Leste yung pag-alis ng eroplano. Maaring doon binasahan siya ng warrant of arrest na isinilbi ng korte at inaasahan din natin na kasunod niyan ay isosoli yung warrant sa korte ayon
maaring ito ay yung physical document lamang ang ibabalik sa hukuman bago sa inaasahan na formal na haharap sa trial sa mga susunod na araw. At ayon pa nga kay Justice Secretary Crispin Rimulya, ang prioridad nila sa ngayon ay ang kaligtasan ni dating Congressman Teves at tiniyak ng DOJ na yung proseso naman ay masusunod lahat at bibigyan ng due process ang dating mambabatas. Yan lang ang ating update. Mula dito sa Maynila, balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento.